Praise the Lord. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o God. Tunay nga po Diyos, na hindi po kami nabubuhay sa tinapay lamang, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa iyong mga labi. Kaya po God, sa pagkakataon na ito, dalangin ko patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. So, nag-outing man po o hindi nag-outing, ang mahalaga po ay nagkakasama-sama ngayon ang mga anak ng Diyos na magpuri sa Kanya. Kasi yung mga nag-outing, meron din silang service mga kapatid. Hindi rin po pwede na hindi sila mag-service. Kasi yun din po yung isa po sa ginagawa natin kahit na tayo ay may outing. Minsan-minsan lang, di ba? Parang once a year nung nagkakaroon po ng outing. But praise the Lord. Ang mga Wednesday group, talagang hindi sila nag-outing ngayon dahil may gusto silang puntahan. So darating yung time na Wednesday, sila naman talaga yung mag-outing. Kaya pag nag-outing po yung mga Wednesday group, labas din po ulit tayo. Amen? Okay. So this time, if you have your Bible, please open with me in 1 Corinthians 15, 3-4. Sabi po dyan sa 1 Corinthians 15, verses 3-4, "For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures." Praise God! So kanina lamang po, kung papansinin ninyo yung ating mga hinawin kanina, yung ating mga praises, no, talagang nagpapatunay lamang na namatay ang ating Panginoong Jesus. Ang magandang balita, siya po ay muling nabuhay. And Romans 5:8, sabi ulit doon, as our text, "But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." So, purihin po ang Panginoon. Our topic this afternoon, it is about Christ tasted death for everyone. Yan. Naranasan ng ating Panginoong Jesus ang kamatayan para sa lahat. So, ang Panginoong Jesus, siya po ay namatay para sa lahat. Pero makikita po natin na hindi po lahat ay naniniwala sa ginawa ng Panginoon. Salamat kay Lord dahil isa tayo doon sa naniwala na tunay nga na may ginawa ang Panginoong Jesus para sa iyo at para sa akin. So, why Christ tasted death for everyone? Bakit nga ba naranasan ng Panginoong Jesus? No? Na nandun po na siya ay namatay para sa lahat. Okay, tingnan po natin ang salita ng Panginoon. Number 1 is that because Jesus Christ died on the cross as a substitute for sinners. So, naranasan ng ating Panginoong Jesus na siya ay mamatay sa cross. Siya ay mamatay, sabi diyan, no, as a substitute for sinners. Remember, you and me, we are sinners. Yan po yung status po natin, we are sinners. Isinilang po tayo sa mundong ito na isang makasalanan. So isinilang tayo na tayo ay sinners na tinatawag sa mundong ito. Salamat po sa Panginoong Jesus. Dahil sa pagiging sinners, ikaw at ako ay nagiging saint. Kaya ngayon po, ang status ng bawat isa, as long as you have Jesus in your life, you are considered saint. Tingnan mo yung katabi mo, santa yan. Saint yan. Kaya siguro pwede din natin sabihin, hindi lang sister, kundi pag alam natin yung pangalan, sabihin natin, Saint Joy. Praise the Lord. Diba? Hindi lang si Saint Teresa. Tingnan ninyo sa mundo nito. Pag nabuhay ng may kabanalan, ginagawa nilang saint. Pero kung tutuusin po, the Word of God says, those who have Jesus Christ in their life, for being as sinners, God make us saint.
So, mga santa po tayo, saint sa harapan po ng Panginoon. So, substitute for sinners. No? Siya po yung naging kapalit ng pagiging sinners po natin, inako na po ng ating Panginoon. Hebrews 2 verse 9, sabi niya. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor because He suffered death, so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Kaya salamat sa Panginoon. He suffered. Talagang inialay niya yung kanyang buhay. Namatay siya upang sa ganon, sabi niya, so that by the grace of God, ano po ba yung grace na tinatawag? Grace means unmerited favor. Yung favor ng Panginoon. So by the grace of God, He might taste death for everyone. Makamtan niya, maranasan niya ang kamatayan para sa lahat. Sana po lahat makakilala sa Panginoon. Diba? It's our heart desire sana lahat. No? Pero sabihin na natin na sana lahat ng family natin makakilala sa Panginoon. Kasi sabi niya dyan, para sa lahat, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay para sa lahat. Kaya napakahalaga na inihahayag ang salita ng Panginoon upang sa ganon ay hindi lamang po tayo, kundi 10 ng ating mga mahal sa buhay ay makakilala at matanggap ang Panginoon as their Lord and personal Savior. So wag po tayo maging kontento na tayo lamang. Remember, our family belongs to us. Kaya nandun po sana, although pagdating natin sa langit, no more relationship. Ibig sabihin sa langit, walang tatay, walang nanay, walang asawa, walang anak. Relationship is only here on earth. Kaya dito sa mundo may relasyon. Kaya alam po ninyo, pag nasasaktan ang family natin, nasasaktan din tayo. Because our family belongs to us. So andito pa po tayo sa mundo. Kaya we need to do our part para sa ganon, no, kasama din natin sila pagdating sa langit. Although in that place, sabi nga, walang relasyon. No? Pero sana makakilala din sila sa Panginoon. Para pagdating doon, hindi mo man tatay, hindi mo man nanay, hindi mo man asawa, pero makikita mo sila as your brother and sister in Christ. Diba? Mas maganda po yun. Kaya hindi lamang po tayo. Okay. Another verse, Philippians 2 verses 7 to 8. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Kaya naging tao po ang ating Panginoong Jesus. But made, okay, next verse please. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. So, alam natin na ang anak ng Diyos, siya po ay naging tao. Kaya, totoong naging tao ang Panginoong Jesus. He is 100% human at the same time 100% God. Yun yung pagkakaiba. Tayo, 100% human lamang po tayo. Pero ni katiting na pagka-Diyos wala. Pero ang Panginoong Jesus, 100% human at the same time 100% God. At sabi niya diyan, dumating siya sa mundong ito, hindi po bilang isang hari, isang mayaman, kundi alam natin ang kwento ng ating Panginoong Jesus, na nung siya isinilang ay sa hamak na sabsaban lamang po. Sa atin dito, wala sigurong isinilang na kasama ang hayop. May nagbabantay bang pusa or aso nung isinilang tayo? No. Alam natin ang gagawin ng mga magulang, mga lolo, paaalisin nila yung mga animals. Isn't it? No. So, dito makikita po natin na hamak po ang Panginoon. Nung siya po ay isinilang sa mundong ito, ordinaryo lamang po ang kanyang buhay. Kaya alam ni Lord, ang buhay po ng isang mahirap, kasi naging anak siya ng karpintero,
ang hanap buhay ng kanyang father before ay karpintero. At alam natin na pag ang occupation ay karpintero lamang, maaaring isang kahit, isang tuka. Pwedeng enough for one day lamang yung pag mayroon siyang nakikitang hanap buhay. So, ganun po yung kanyang buhay nung siya ay naging tao sa mundong ito. Kaya alam po niya ang buhay ng pagiging mahirap. Although, kayang-kaya niyang maging mayaman. Dahil ang lahat-lahat sa mundong ito ay ginawa para sa kanya. Pero pinili po niya, may reason, may purpose kung bakit. So naging tao po ang anak ng Diyos. He humbled himself and became obedient, nag-obey, maging sa kamatayan. Tanungin mo yung katabi mo, no? Okay ka lang ba na mamatay para sa akin? Tanungin mo ba anong sagot niya? Hindi natin pwedeng sabihin, no? Parents nga or malapit sa'yo, hindi mo masabi na pwede sasabihin mo na, oh, okay lang na mamatay ako nang dahil sa'yo. No? So, mahirap. Pero ito po talagang ang Panginoon. No? Nandun po na He was obedient even to the point of death. Even death on the cross. Kasi during that time, pag ikaw ay ipinako sa krus, ibig sabihin, masama kang tao. Alam natin na walang kasalanan ng Panginoon. Pero bakit siya ipinako sa krus? Ang ipapako sa krus during that time, yung mga criminals, yung talagang mga makasalanan. Kaya nga nung ipinako sa krus ang ating Panginoong Jesus, no? Left side and right side niya, may kasama siyang naipako sa krus. No? Na talagang mga criminals. Handa po niyang ibigay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya kung ating titingnan, no, hindi basta-basta ginawa ng Panginoon. Nang dahil po sa pagmamahal po niya sa bawat isa. Number 2, why Christ tasted death for everyone. Number 2 is that because Jesus Christ demonstrate God's love. Ipinakita ng ating Panginoong Jesus kung paano ang pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng Panginoon. So, ito po ang nais ipakita ng ating Panginoong Jesus kung bakit siya po ay naipako sa krus para ipakita ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Na siya ang Diyos na mapagmahal. John chapter 3, verses 15 to 17. Sabi niya, that everyone who believes in Him may have eternal life. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang sino man na maniniwala at mananalig sa Panginoong Jesus. Verse 16, the heart of the Bible. And I believe that this verse, memory verse na po natin ito. Oh. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ito po ang pagmamahal ng Panginoon. Ayaw po niya na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa impyerno. Remember, there are two final destinations, heaven and hell. Langit at impyerno. Hindi po ito fairy tale, mga kapatid. Totoo po na ang sabi sa salita ng Diyos, pag nawala ang tao sa mundong ito, merong lugar na pwedeng puntahan, langit o impyerno. Wala pong purgatorio. Kasi noon naniniwala tayo sa purgatorio, no? Kaya ipinagdadasal yung mga patay para makarating doon sa kaharian ng Panginoon. Yun pala dalawang lugar lamang po, langit or impyerno. So kung gusto natin makarating ng langit, ayan, maniwala sa Panginoon, magkaroon sana ng buhay na walang hanggan. Eternal life. And I believe that it's one of us, as we have Jesus Christ in our life, hawak-hawak na po natin, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan.
Kaya huwag mong hahayaan na yan po ay nakawin ng kaaway. Sino po ang kaaway sa mundo? Satan. Siya po ang kaaway natin, not flesh and blood, but Satan and those evil spirit. Na ang trabaho po ni Satan ay to steal, to kill, and destroy. Yan ang trabaho po niya. Pero ang Panginoon, ang gusto po niya, ang naisin po niya, ikaw at ako ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Life eternity. Diyan po ang paniniwala natin, hindi po katulad ng mga amo ninyo. No? Because they are Buddhists. Ang mga Buddhists, they believe in reincarnation. Kaya yung ipis, takot na takot sila. Diba? May mga amo, pag ipis na yan, pag mga insekto, takot sila. Because what they believe, yung insektong yan, kaya naging insekto dahil siya ay pasaway noong nabubuhay. Kaya nung namatay ay naging insekto. Reincarnation. Kaya may mga Buddhist na ang bait-bait nila. No? Tatalunin pa nila minsan ang mga Kristiyano sa kadaitan. Yes, tatalunin pa nila because of that belief na kung sila ay magiging mabuti, the next life, magiging masagana or maayos yung kanilang buhay. Yun yung kanilang pananampalataya. Pero, kaso maling pananampalataya. And even for us, we believe that good works is not enough in order to be saved. Hindi po nakukuha sa maganda or mabuting trabaho ang kaligtasan, kundi sa pamamagitan po ng pananalig at pananiniwala sa Panginoon. Dahil kung tayo po ay nananalig at nananampalataya sa Panginoon, sumusunod na din po doon ang magandang trabaho na gagawin natin para sa Panginoon. Verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Para iligtas ang mundong ito. So, yan po yung reason, mga kapatid, kung bakit ang Panginoong Jesus, siya ay dumating sa mundo, gusto niyang sabihin sa mga tao na mahal sila ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya wala ko sanang magsasabi dito na wala namang nagmamahal sa akin. Iniwanan na ako, pati mundo nang iwan na sa akin. Ganyan kasi ang terminology ng mga tao sa mundo, di ba? Pag once na nasaktan na, no? Ang alam, iniwanan na siya. Pero ang Diyos ni kailanman, mga kapatid, hindi po niya tayo iiwanan dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya mahal tayo ng Panginoon, so dapat din na mahalin natin. Di ba ang pagmamahal, kinakailangan reciprocal, ika nga. Kung mahal ka niya, di mahalin mo rin. Sa mundo nga. Kung mahal ng isang tao, no, yung isang babae, minahal niya yung isang lalaki, and din yung lalaki, hindi siya mamahalin, magsasawa din, darating yung time. No, na sasabi ng babae, no, iiwanan na kita. Hindi na kita mahal. Yan ang nangyayari sa mundo. So, alam natin, no? Kaya tingnan po ninyo, no? Nung hindi na kayo mahal ng mga lakay ninyo, nangapit bahay na. Diba? Ganun kasi, pag nawawala na ang pagmamahal. So, kinakailangan na reciprocal ang pagmamahal. Mahal tayo ng Diyos. Unang nagmahal ang Diyos sa atin, kaya nararapat lamang po na mahalin din natin siya. At kung mamahalin natin ang Panginoon, kinakailangan 100% without reservation. Kaya kung magmahal kayo ng tao, wag 100%, maglaan kayo ng kahit na 5% in yourself. Hello? Kasi minsan, may nagsasabing, ayan, mahal na mahal nila ang tao. Kaya, pag sila ay nasaktan, grabe. Pero ang Panginoon ni kailanman, kapatid, hindi kanya iiwanan at hindi kanya sasaktan. Kaya, mahalin po natin ang lubusan ang Panginoon.
Okay, number 3. Number 3, why Christ tasted death for everyone is that because Jesus Christ give us righteousness. Ano ang ibinigay ng Panginoon? Righteousness means pagiging matuwid. Di ba ang sarap isipin na sa mata ng Diyos, ikaw at ako ay isang matuwid. Although marami sa atin, may mga nakaraan tayo, na ang buhay natin noon, mga pasaway tayo, ang buhay natin noon, may mga pinaggagawa tayo hindi nakakalugod sa mata ng Panginoon. But praise the Lord, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ikaw at ako ay ginagawa niyang banal sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians 5 verse 21. Sabi ng dyan, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Praise the Lord. Ito yung napakaganda. Yun bang Jesus Christ is our righteousness. So sa pagkakaroon po natin ng Jesus sa buhay natin, tayo po ay nagiging matuwid sa paningin ng Panginoon. Hindi po nakikita ng Diyos ang kasalanan natin, kundi ang nakikita natin ay ang mga kasalanan natin na hinugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya ikaw at ako ay nagiging banal sa harapan ng Panginoon. Di ba? Ang sarap isipin, mga kapatid, na sa mata ng Panginoon pala, no? Perfect tayo sa mata ng Panginoon. Through Him. Pero pag titingnan tayo ng iba, ang sama-sama natin. Pag titingnan tayo ng iba, may ugali tayo hindi tama. No? But praise the Lord. Dahil ang tingin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, we will become righteous in the sight of God. So yun yung kagandahan, mga kapatid. Okay, number 4. Number 4 is that because Jesus Christ is the author of salvation. Author of salvation. So siya po yung may akda ng kaligtasan sa mundong ito. And we need salvation in all areas of our life, mga kapatid. Dapat po nararanasan natin ang kaligtasan. Nararanasan po natin ang salvation in every areas of our life. Kahit na andito pa po tayo sa mundong ito, yan, merong kaligtasan. Salvation sa ating health, salvation sa ating bulsa para hindi pa laging butas, hindi pa dumarating ang sweldo, kulang na. So we need salvation. Sa lahat po ng aspectos ng buhay natin, salvation in our relationship. We need that. Para hindi po natin kaaway ang mundo at kaaway ang mga tao na kapaligid sa atin. We need salvation. Hebrews chapter 2 verse 10. Sabi po dyan sa Hebrews 2 verse 10, in bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Kaya kung ating titingnan, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, siya po yung author of our salvation. Siya po yung may akda ng buhay ng bawat isa sa atin. Alam niya ang simula, alam niya ang beginning. Ang buhay po natin ay katulad lamang ng isang aklat. No? Katulad ng isang awitin. May beginning, may ending po siya. So, alam ng Panginoon, even po ang ating kaligtasan. He is the author of our salvation. Kaya what we need to do? Kumapit lamang po sa Kanya. Manatili tayo sa Panginoon. Kahit na may mga testing, may mga trials na nangyayari po sa buhay natin, ang mahalaga po, partner natin ang Panginoon. Kasama natin si Kristo sa buhay natin. Amen? Yan. Kaya, wala pong iwanan, mga kapatid. Yes, walang iwanan. Habang tayo po ay naririto, no?
Pag araw ng day off natin, alam na natin kung saan tayo pupunta. To be in the presence of the Lord. To be with our brothers and sisters. Yan po yung pinakamahalaga po na gagawin natin sa mundong ito. Okay. Another, number 5. Number 5, why Christ tasted death for everyone is that because Jesus Christ understands and sympathizes with sinners. Understand and sympathizes with sinners. Yan po yung isang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesus. Hebrews chapter 2, 16 to 18. Sabi po niya dyan, for surely it is not angels he helps, but Abraham's descendants. Verse 17, for this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest and service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Remember, Jesus Christ becomes our atonement. He atoned our sin. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. So, ang ating Panginoong Jesus, naranasan din po niya yung tuksuin, matukso. Remember yung ginawa sa kanya ni devil? No? Na nandun yung temptation na ginawa niya sa Panginoon. Pero God is able to overcome this kind of temptation. Kaya alam ng Panginoon kung dumarating po tayo sa time na tayo ay natutukso, dumarating tayo sa time ng ating kahinaan, mga kapatid, as we cling on Him, as we trust on Him, gagabayan at tutulungan tayo ng Panginoon. He will understand us. Kaya nga sa ating mga kahinaan, ilapit natin sa Panginoon. Naiintindihan ng Panginoon. Alam niya ang buhay natin. Alam niya ang kahinaan natin. Kaya nga, in our weaknesses, dapat patuloy po natin ilapit yan sa Panginoon. And did you know na sa weaknesses mo, kapatid, diyan ka palaging tinitira ng kaaway. Diyan ka palaging tinitesting ng kaaway. Tinutokso ng kaaway sa ating kahinaan. Dahil mahina na tayo. Hindi na po doon sa area ng buhay mo na malakas ka. Kasi alam niya, hindi kanya matatalo. But in the area of our life na tayo ay mahina. Kaya dapat alam mo kung saan area ng buhay mo mahina ka. Alam ba ng bawat isa? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba kapatid kung saan ka mahina? Sige nga. Mag-self-evaluation na tayo. Alam mo ba kapatid kung saan area ng buhay mo ikaw ay mahina? Dapat alam natin para hindi po tayo maging talunan sa mundong ito. Dahil sa area ng buhay natin na mahina tayo, dapat gwardyado. Dapat binabantayan po natin. Kasi kung hindi mo yan babantayan at hindi ka magiging gwardyado mga kapatid, mapapahamak ka. Kaya nga po in our weaknesses, kailangan talaga natin ang Panginoon. Because He is the one who will give us strength. Palalakasin po niya tayo. Kaya naiintindihan po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung sitwasyon, ano man ang buhay natin sa mundong ito, God knows it. Remember, God is looking in your heart. Nakatingin po ang Diyos sa puso ng bawat isa. And I believe na kung ang puso po natin ay taos-puso na talagang naglilingkod sa Panginoon, God will honor our faith. God will honor our faith. Because I believe, dumating tayo dun sa time na we want to know Him. Gusto nating maglingkod sa Kanya. Kaya God revealed Himself to us. Hindi po lahat ng tao ay nakakilala sa Panginoon. Kaya I believe that God is looking through the heart of a man.
Pag ang isang tao, nandun yung kanyang desire na makilala kung sino nga ba ang totoong Diyos sa mundong ito, God will reveal. Kaya, mga kapatid, huwag nating sayangin yung chance na ibinigay ng Panginoon na nireveal niya kung sino siya sa buhay natin. At kung magpapatuloy po tayo, the more na makikilala po natin kung sino ang Diyos na tumawag sa atin, kung sino ang Diyos na nagbibigay ng tunay na kaligtasan sa mundo ito. Dahil kinakailangan alam natin ang katotohanan. Kaya nga mahalaga ang salita ng Panginoon. Because the Word of God will guide us. Makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Kaya alam ng Panginoon, naiintindihan kanya, kapatid. Number 6 is that because Jesus Christ is victorious over death. Yeah. Because Jesus Christ is victorious over death. So, kahit na naranasan po niya ang mamatay para sa lahat, alam niya na siya ay magiging tagumpay sa mundo ito. And through the death of our Lord Jesus Christ, naging tagumpay ang bawat isa. In Hebrews 2 verses 14 to 15, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death, He might destroy him who holds the power of death, that is the devil. Para po, sabi dyan, sirain ang kapangyarihan ng dyablo, dahil siya po ang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan. Walang iba kundi si demonyo. Verse 15, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Napalalayain po tayo ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoong Jesus, because of Him, mga kapatid, nang dahil po sa Kanyang kamatayan, ikaw at ako ay pwedeng mamuhay sa mundong ito na merong katagumpayanan. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tagumpay. Kaya pwede nating sabihin at i-declare sa mundong ito na tayo ay tagumpay. Pagkising mo pa lamang sa umaga, you declare it, Lord, I am victorious this day. Amen. Hindi yung paggising mo pa lang sa umaga, Lord, nangihina ako, masakit na ang ulo ko. Hindi ka pa nag-uumpisang magtrabaho, pagod ka na. Dapat i-declare talaga natin na kahit na talagang nararamdaman mo na parang nahina ka, but you need to overcome. And remember, there is power in confession. As we confess and declare the goodness of God, the faithfulness of God, it will manifest in our life. Pero kung sasabihin mo na, Lord, may sakit ako, nanghihina ako, ay talagang magkakasakit ka ang panghihina ka. Pero pag dineclare mo, Lord, malakas ako sa araw na ito, I can do all things through Christ who strengthens me. And then mararamdaman mo ang kalakasan na galing sa Panginoon. Dahil tunay po, mga kapatid, tagumpay po tayo sa mundo ito. Although a lot of testing, napakaraming mga problemang dumarating sa buhay natin. Maraming mga bagay-bagay. Pero ang kagandahan po, nandyan ang Panginoon, na siya po ang tagumpay natin sa mundo ito. So, while Christ tasted death for everyone, sabi natin kanina, because Jesus Christ died on the cross as a substitute for sinners. Imbis na tayo yung mapako sa krus, ang Panginoon po ang naipako sa krus. Number 2 is that because Jesus Christ demonstrate God's love. Ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa mundo. At ang mundong ito ay kasama tayo, kaya mahal tayo ng Panginoon. Another is that because Jesus Christ give us righteousness. Ginagawa po tayong matuwid sa harapan ng Panginoon. Number 4 is that because Jesus Christ is the author of salvation. Because of Him,
you and me, no, magiging ligtas po tayo at alam natin that we will have eternal life. Number 5, because Jesus Christ understands and sympathizes with sinners. Naiintindihan po tayo ng Panginoon, maging sa ating mga kahinaan. Number 6, because Jesus Christ is victorious over death. Tagumpay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And our last verse as our conclusion, 1 Corinthians 15, 56 to 58. Na ang sabi diyan, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Ang kamandag, sabi diyan, ng kamatayan ay kasalanan. No? At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasa batas. Kaninong batas? Batas ng Diyos. Kaya kailangan natin ang batas ng Diyos, mga kapatid. If we obey the law of God, alam natin na we can be an overcomer. Verse 57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya salamat dahil merong katagumpayanan sa ating Panginoong Jesus. At ang verse 58, mga kapatid, sabi po ni Lord sa atin, therefore, talagang conclusion, I therefore conclude, my dear brothers, stand firm. Magpakatatag po ang bawat isa. Let nothing move you. Let nothing move you. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nararanasan, let nothing move you. Remember, no, my message last Sunday, sabi ko nga, God will give you a load, but not an overload. Dahil tunay ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagsubok sa buhay, mga testing, mga trials sa buhay, pero hindi po siya nagbibigay ng hindi mo kaya. Kaya kung ano yung ibinigay ni Lord sa atin, alam ni Lord, kaya natin yan. Even in natural. No. Bubuhatin mo ba ang isang karga na hindi mo kaya? Hello? Di ba hindi? Ang bubuhatin mo lang yung kaya mo. O ito lang isang sakong bigas na ito ang kaya ko. Ito lang bubuhatin ko. Kahit na 5 sako yun, hindi minsan na nabubuhatin mo dahil hindi mo kaya. Dahil may hangganan ka. And God knows it. Alam ng Panginoon ang hangganan ng bawat isa. May limitasyon po tayo. God knows it. Kaya even in giving, testing, trials in our life, God knows na ito ay kaya natin. At makakaya natin dahil sabi niya, take my yoke. Ibig sabihin, isali mo ang Panginoon. Maging partner mo siya sa pagkarga ng iyong mga daladalahin sa buhay. At ang sabi niya, and I will give you rest. Tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, let nothing move you. Kundi ang gawin natin, ito po, i-concentrate po natin. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Ito po, bawat isa po sa atin. Ano ba yung pwede nating magawa in the kingdom of God? Ano ba yung pwede nating i-contribute upang sa ganun ang kaharian ng Panginoon ay the more na maging prosperity. Mag-prosper po siya. Building the kingdom of God. Yun po yung napakahalaga. You and me, na ang buhay po natin sa mundong ito is to build the kingdom of God. Amen. Always give yourself fully to the work of the Lord. Sa mga talento, mga gift na ibinigay ni Lord, just give. Gamitin po natin to give glory to the living God. Kaya, ayan, always give yourselves fully to the work of the Lord. Dahil ang sabi ni Lord, pangako niya, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi po nasasayang, mga kapatid. Even this time,
No? Na tayo po ay umupo sa presensya ng Panginoon, nakinig ng kanyang salita, nagpuri sa Panginoon. No? Ito po ay nakalista sa Panginoon. Alam ni Lord na sa araw na ito, October 1, 2025, ay ang anak kong ito nagpuri sa akin. So hindi po nasasayang ang mga bagay-bagay na espiritual na ginagawa po natin para sa Panginoon. At ang mga bagay na ito ay nakakalugod sa mata ng Diyos. Kaya hayaan po natin mga kapatid, na mamuhay po tayo sa mundong ito, nakasama ang Panginoon, maglingkod sa Kanya, dahil hindi po nasasayang ang ating paglilingkod. Amen. So, praise the Lord. Panginoon, salamat Lord God sa iyong banal na salita, na minsan pa po pinaalalahanan mo kami, Panginoon, ang sakripisyo na ginawa mo more than 2,000 years ago na po ang nakakalipas. Na ikaw, Panginoon, ay namatay sa krus. Pero ang magandang balita, ikaw ay muling nabuhay. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo po ng pagkakataon ng bawat isa. Pinili mo po kami, Panginoon. Binigyan mo po kami ng chance, O God, na maglingkod sa iyo. Kaya, O God, huwag po sanang masayang ang pagkakapili mo po sa amin, ang pagkakatawag mo po sa amin, O God. Na nandun po sana, O God, na ang buhay po namin ay manatiling naglilingkod sa iyo ng buong puso't katapatan. Dahil ito po ang iyong hinahanap, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa iyo, O God, ng katotohanan at ng Espiritu. Kaya salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kumikilos sa buhay ko namin. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po sa ating Diyos. Thank you po, Pastor.